Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Justin Villanueva, shoutout kay Song Lyrics. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Oo, sa baryong ito, anay na siya sa pagiging dominante, kaya natural sa kanyang perception, siya, si Lucien, ang number 1 prodigy din sa village. Bagamat hindi alam ng katapat na lalaki kung bakit ang bilis niyang magising, pero pagdating sa away, iniisip ni Lucien na wala siyang dapat ikatakot. Boom! Ngunit ang palaka sa ilalim ng balon ay palaka pa rin sa ilalim ng balon, pagharap sa apoy ni Han Sanchen, ang paghahambing sa lakas ng dalawa ay parang walang pinipiling pag-atake. Sa makatuwid, kahit na itinaas ni Lucien ang kalasag, ito ay walang silbi, sa sandaling dumating ang apoy, agad na nabasag ang kalasag, at pagkatapos ay agad na kumalat ang apoy sa kanyang katawan, sinusunog ang Lucien at sumisigaw. Nang marinig ni Ero ang sitwasyong ito, naging balisa siya on the spot, tutal nasa kwarto na lahat ng mga oras na ito, pero kung ganito ang sigaw mo, hindi ibig sabihin na hindi na ito maririnig ng lahat at darating. Kapag na-provoke ang ibang tao, may tatago na ng tuluyan ang nangyari sa pagitan nila ni Lucien dito, kaya mabilis at subconsciously tumakbo siya papunta kay Lucien para apulahin ang apoy. Ngunit walang paraan na maapula niya ito, kaya't patuloy na lamang niyang pinapalo ang apoy sa katawan ni Lucien na parang langgam sa mainit na palayok. Ngunit ang apoy na ito ay tulad ng isang fucking kasamaan. Kahit anong sampal niya, hinding-hindi mawawala ang apoy, at napakataas ng temperatura na kahit siya ay nasusunog at nasasaktan. Damn it, patayin ang apoy, patayin ang apoy. Ero, sobrang sakit, sobrang sakit. Nasunog si Lucien kaya hindi na niya napigilan ang sarili. Pakiramdam niya ay kung patuloy na maapula ang apoy na ito, good guy, siguradong makikilala niya ito ngayon. Balisa din si Ero, kung ang apoy na ito ay hindi naapula, kung ito ay umaakit ng ibang tao, kung gayon kailangan nating maglaro ngayong gabi. Sabi nga para mahuli ang magnanakaw, kailangan mong hulihin ang mga ninakaw, good guy. Hindi lang sila nahuli sa mga nakaw na gamit, kundi nahuli pa sila sa akto. Sa oras na iyon, hindi man lang sila makapagkwibal. Alam na alam din niya ang tungkol sa punong nayon, bagamat ang kanyang panganay na kapatid na si Lucien ay biolohikal na anak ng punong nayon. Ang punong nayon ay palaging matapat at matapat sa kanyang gawain. Kung nalaman niyang ginagawa ng kanyang anak ang mga bagay na ito, tiyak na hindi siya magiging magalang. Pagkatapos, narito ang tanong. Isang katotohanan na ang punong nayon ay hindi magiging magalang sa kanyang anak, ngunit ang problema ay kahit gaano pa siya kasenggit sa kanyang anak, kung tutuusin ay anak pa rin niya ito, kaya hinding-hindi niya ito papatayin ng masyadong malupit. Kaya, kung may paliwanag sa bagay na ito, sino ang maaaring patayin? Maaari lang itong kasabwat. Ang pinakasikat na kasabihan sa nayon ay ang mga dilaw na aso ay kumakain ng tae at ang mga itim na aso ay nagdurusa. Damn it! Ikaw ang maghahirap sa huli. Gayunpaman, sinubukan niyang muli ang kanyang makakaya, ngunit ang problema ay hindi niya mahawakan ang apoy. Sinulyapan ni Han Sanchen ang dalawa ng masama, pagkatapos ay tinulungan ang maliit na alipin na tumayo, hinubad ang kanyang Amerikana, at isinuot ito sa maliit na alipin. Nang makitang siya ay labis na kinakabahan, hindi napigilan ni Han Sanchen na magbiro upang subukang maibsan ang kanyang kaba. Kung alam ko lang na may magsisindi ng apoy para sa atin sa kalagitnaan ng gabi, hindi na natin kailangang magtago sa kama sa sobrang kahihiyan. Tingnan mo, kapag nasunog ang malaking kandilang iyon, mas gumaganda ba ang temperatura sa silid? Takot na takot si Xiaono, ngunit nang marinig niya ang mga salita ni Han Sanchen, hindi niya naiwasang tumahimik at tumawa. Lalo na nang makita niya ang katawan ni Lu Shen na nababalot ng apoy, na tila isang napakalaking kandilang naglalagablab,
hindi niya maiwasang takpan ang kanyang bibig at ngumiti ng mahina. Nang makitang mas maganda ang mood ni Xiaono, tumingin pabalik si Han Sanchen kina Lucien at Ero. How about it, beauties, you can't play with it anymore, but are these fires I prepared for you fun? Hindi kinaya ni Lucien at Erho na masunog, bagamat hindi si Erho ang napili, medyo hindi pa rin siya makayanan sa proseso. Buti na lang, hindi taga-nayong ito si Han Sanchen, kaya medyo maluwag naman siya sa 2 taong ito. Hindi siya gumamit ng masyadong maraming enerhiya para guluhin sila, at ayaw niyang patayin sila. Nung unang punta niya dito, ayaw na niyang magkagulo pa, gusto lang niyang turuan sila ng leksyon. Bang! Biglang nawala ang apoy sa katawan ni Lucien, at pagkatapos, isang puting liwanag ang bumungad sa kanilang dalawa. Ang nakakapagtaka kay Han Sanchen ay sa paglitaw nitong puting liwanag, sa isang kisap mata, hindi lang nawalan ng apoy ang 2 tao, kundi sila ay kumilos ng ganap na parang walang nangyari. Kung hindi niya sinunog ang mga iyon gamit ang sarili niyang mga kamay, mararamdaman ni Han Sanchen na parang walang nangyari ngayon lang. Maya-maya may pumasok na babae na nakaputi. Ate, pagkakita sa taong paparating, biglang natuwa si Lucien. Ate, bakit ka nandito? Ang babae ay mukhang ganap na maganda, ngunit ang ekspresyon sa kanyang mukha ay napakalamig sa oras na ito. Kung paano kanya sinaktan, binatukan mo ako kahit sino pa. Pagkarinig nito, sumimangot si Han Sanchen. Marahang hinarang ni Han Sanchen si Xiaono sa likod niya at malamig na tumingin sa kanilang tatlo. Ang 2 kontrabida na sina Lucien at Erho ay agad na napangiti, at pagkatapos ay dahan-daang pinalibutan ng 2 lalaki si Han Sanchen mula sa kaliwat kanan. Isang tatsulok na hanay, malinaw na asfaltado. Gayunpaman, hindi nag-alala si Han Sanchen tungkol dito, alam na alam niya kung ano ang kaya ng 2 masamang tao, kung ano talaga ang magpapasakit sa ulo ni Han Sanchen ay ang babaeng nasa harapan niya. Gayunpaman, bagamat siya ay natatakot, si Han Sanchen ay hindi natakot, bigla siyang bumilis at sumugod sa babae sa sobrang bilis. Dahil hindi niya magagamit ang sobrang nakakagalit na enerhiya, alam ni Han Sanchen na walang kabuluhan ang pakikibaka sa kanya, ang pinakamahusay na paraan ay ang gumawa ng inisyatiba upang salakayin at subukan ang kanyang lalim. Boom! Na may malakas na chi, parang kidlat na sumugod si Han Sanchen patungo sa babae, ngunit nang sumuntok siya, ilang sandali pa, may malakas na tunog mula mismo sa kamay niya. Pagtingala, hindi tinamaan ng suntok ni Han Sanchen ang babae, sa halip ay tumama si Eru sa kaliwa. Para maprotektahan ang babae, tumalikod ang lalaking ito at ginamit ang kanyang katawan para direktang labanan ang atake ni Han Sanchen. Si Han Sanchen ay napakabilis at malakas, at si Eru ay nababalisa at nag-aalala din sandali, kaya ang suntok ay matatag at siguradong tatama. Sa malakas na ingay, lumipad ng patiwarik si Eru ng ilang metro, nahulog at nagluwa ng subo ng dugo. Bakit ka pa nag-aaway? Malamig na sigaw ni Han Sanchen, sinulyapan si Lucien na susugod na sana mula sa kabilang side, at hindi maiwasang mapamura. Itaas ang iyong mga kamay at kamao. Boom! Nagkaroon ng isa pang malakas na ingay, at si Lucien, na sumugod mula sa kanan, ay nakatanggap din ng isang malakas na suntok mula sa suntok. Katulad ni Eru, lumipad siya ng patiwarik at tumama sa lupa, samukan ng dugo. Parang ikaw na lang ang natitira. Mahinang tumawa si Han Sanchen at muling nagtaas ng kamao. Tawag. Biglang, sa sandaling ito, nagulat si Han Sanchen. Paano kaya ito? Napatingin si Han Sanchen sa 2 tao na lumipad ang mga kamao sa gulat. Nakita ko ang 2 tao na nakatayo sa oras na ito. Malinaw na sinuntok ng 2 taong ito ang isa't isa kanina lang. Bagamat hindi ako makagamit ng masyadong maraming zinki ngayon, at hindi pa ako nakagawa ng anumang nakamamatay na suntok, base sa aking lakas at antas ng cultivation, imposibleng masugatan ang 2 taong ito sa loob lamang ng ilang araw at kalahating buwan pagkatapos ng suntok na ito, ganap na naibalik tulad ng dati. Para sa pagbawi ng pagiging epektibo ng labanan, aabutin ng hindi bababa sa kalahating oras. Pero paano naman tong 2 ta? Siya ba? Kumunot ang noo ni Han Sanchen, napatitig ang mga mata sa dalaga. Sa oras na ito, pinagsalikop ng babae ang kanyang mga kamay at mabilis na bamulong ng kung ano, at 2 sinag ng liwanag ang patuloy na bumubuhos mula sa kanyang katawan patungo sa 2 masamang tao. Pagkakita nito,
biglang naalala ni Han Sanchen ang paraan ng pagpapagaling sa kanya ng 5 elemento ng banal na bato. Pagpapagaling. Mayroon bang sino man sa maliit na nayon na ito na nakakaalam ng ganitong uri ng mahika? Pumunta sa impyerno. Nang mawala sa pag-iisip si Han Sanchen, may dalang soft drink, biglang sumugod si Ero nang hindi alam kung kailan, dumiretso sa Han Sanchen. Sumimangot si Han Sanchen, mahinang sumigaw at mabilis na tumabi, tapos nagbackhand siya at sinuntok si Ero na nagmamadaling bumaba. Boom! Patumbahin ito ng isang suntok. Sa isang kisap mata, sumugod na naman si Lucien. Boom! 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 Sa silid, sunod-sunod na suntok ang patuloy na umalangaw mula sa isa't isa, ang dalawang masasamang tao ay parang dalawang bola ng pingpong, darating at pupunta, pupunta at darating muli. Makalipas ang kalahating oras, si Han Sanchen ay nababalot ng pawis, at ang mga butil ng pawis na kasing laki ng beans ay patuloy na bumabagsak sa kanyang noo. Katapat ni Han Sanchen, Lucien, Ero at ang babae ay humihingal din sa oras na ito, halos mamatay sa pagod. Damn, what kind of evil magic have this woman? Mahigit kalahating oras na siyang nagpapagamot. Gulat na tinitigan ni Han Sanchen ang babaeng katapat niya. Sa loob ng kalahating oras, halos walang katapusang paggamot niya. Ang dalawang lalaking iyon ay kasing mahina nila, at patuloy nilang naaapektuhan ang kanilang mga sarili sa ilalim ng kanyang walang katapusang pagtrato. Bagamat ang paglilinang ng dalawang lalaking ito ay maaari lamang gamitin bilang meat bomb para sa Han Sanchen, ang pisikal na lakas ng Han Sanchen ay ganap na hindi makayanan ang pagkonsumo sa loob ng mahabang panahon. Bagamat ang zinki ni Han Sanchen ay kasalukuyang higit sa sapat upang harapin ang mga gadget na ito. Pwede. Tama na. Ang galing mo bang magpakain ng tao? Kung hindi ka pagod, pagod din ako, sabi ni Han Sanchen sa isang nanlulumong tono, nagdududa sa isang banda, at sinasamantala ang pagkakataong magpahinga sa kabilang banda. Emph. Ang mabahong lalaking iyon ay lumabas nang wala sa oras at binubuli ang aking nakababatang kapatid sa aming nayon. Today I want you to see how powerful I am. Hindi ka ba magaling sa pagbugbog sa akin? Tara, ituloy mo ako. Sigaw ng dalaga sa malamig na boses. Kumpara kay Han Sanchen na halos patay na dahil sa pagod, halatang mas magaling siya. Kung tutuusin, ang lahat ng nagawa niya sa ngayon ay gamutin ang dalawa. Kaya napakaliit talaga ng workload para sa kanya. Ang nakakalungkot lang talaga ay yung dalawang masasamang tao, bagamat patuloy silang ginagamot at walang inaalala sa kanilang mga sugat, tao pa rin sila at hindi na nila kayang tiisin ito pagkatapos ng lahat ng oras na ito. Kung matalino ka, humingi ka ng tawad sa amin ngayon at kumatok ng 3 ring. I can give you a lighter sentence, sabi ng dalaga. Nakasimangot si Han Sanchen, wag na nating pag-usapan kung anong kaya mong gawin sa akin. Kahit kaya mo, walang pinipili ka, sa tingin mo papatayin kita. Ikaw, galit ang dalaga, maaari nga niyang gawing perpekto ang pagtatanggol na labanan sa pamamagitan ng paggamot, ngunit halos imposibleng atakehin ang Han Sanchen, kung tutuusin, hindi sapat ang paglilinang ng 2 taong ito. Bagamat ang kanyang sariling paggamot ay maaaring kumpletuhin ng kanyang sarili, at ang kanyang personal na pamamaraan ay natatangi at kumonsumo ng napakakaunting, kaya't siya ay maaaring gumawa ng gayong mga spelling sa mahabang panahon. Ngunit hindi ito nangangahulugan na maaari itong gawin ng walang hanggan, sa paghusga sa kasalukuyang sitwasyon, kalahating oras pa ay halos umabot na sa limitasyon, ang nakakainis pa ay bagamat wala na talagang magagawa si Han Sanchen sa kanya ngayon, mukhang napaka-misteryoso ng lalaking ito sa kanyang cultivation, at parang hindi niya ito alam. Kung sapat ang lalim ng pagtatanim ni Han Sanchen at patuloy siyang lumalaban, at hindi pa rin sumusuko si Han Sanchen, kung gayon ang 3 sa kanila ay mahuhuli sa loob ng mahigit kalahating oras. Sa halip na ito, ang pinakamagandang bagay ngayon ay subukan ito. Sa pag-iisip nito, marahang ipinikit ng dalaga ang kanyang mga mata at mabilis na binibigkas ang mga spells, isang malakas na puting liwanag ang biglang sumabog mula sa kanyang katawan, at pagkatapos ay mabilis na lumawak, lumipad diretso sa Han Sanchen. Naguguluhan ang mukha ni Han Sanchen, natatakpan ng puting liwanag, tila naliligo sa araw ang buong katawan niya, komportable at tamad. Mabilis ding gumaling ang kanyang katawan na medyo pagod na, at mabilis ding gumaling ang mga sugat sa kanyang mga kamay na dulot ng kalahating oras na palo. Ang galing talaga.
Parang nabuksan ang 5 elementong banal na bato. Hoy, nagkakamali ka ba? Bakit mo ako ginagamot? Bagamat napaka-komportable niya, napasigaw pa rin si Han Sanchen sa pagkataranta. Tanga ba tong babaeng ta? Bakit bigla kang pumunta dito para gamutin ang sarili mo? Although, nakakatuwa talaga. Ha? Ngumisi ang dalaga at hindi sumagot, ang bilis ng pag-awit ng Dharma sa kanyang mga labi ay tumaas, at ang kaputian sa katawan ni Han Sanchen ay lumakas at lumakas. Pakiramdam ni Han Sanchen ay sobrang komportable sa kanyang buong katawan. Bagaman ito ay tumagal lamang ng ilang segundo, ang kanyang katawan ay naging napakabuti, at ang kapangyarihan na kanyang natupok ay lubos na napunan. Ngayon ay naiintindihan na niya kung bakit ang dalawang masamang tao na sina Lu Shen at Hu ay maaaring mabawi ang kanilang lakas sa pakikipaglaban sa isang iglap, sa ganitong klase ng treatment, kahit baboy ay kayang gawin. Hindi rin inaasahan ni Han Sanchen na ang isang tao sa maliit na baryong ito ay maaaring magkaroon ng ganoong kakayahan. Sa isip-isip niya, hindi mapigilan ni Han Sanchen na mapangiti, pero hindi nagtagal, tumigas ang ngiti niya. Hindi ko alam kung kailan nagsimula, pero biglang damyugo ang ilong ko. Pinunasan ito ni Han Sanchen, pero sa isang kisap mata ay lalo pang lumakas ang dugo niya sa ilong. Anong nangyayari? Pinunasan niya ulit yung nosebleed niya, at duguan na yung buong kamay niya. Ito ba si tita? Natarante si Han Sanchen, masyado bang supplementary ang treatment? Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!